sa bawat isa, pagpasensyahan nyo na lamang po muna ang aking boses dahil inuubo rin ho ako. Ano ho? Um, I-post muna ho natin ang ating pag-aaral sa election na gusto ko sanang ibahagi ngayong umagang ito ang topic na ho nito. Before ho tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo muna ho ay manalangin. Mahabagin namin Diyos, salamat po sa iyong biyaya at pinagkalooban niya kami ng pagkakataon na pag-aralan ang iyong mga salita. Nawa Panginoon, dalangin po namin na gabayan kami ng iyong banal na Espiritu upang aming papagbulay-bulayan ang iyong mga salita ngayong umagang ito. At ito ay maging kapakinabangan sa amin upang maging kawangis po namin at mamuhay kami na ayon sa iyong kagustuhan. Maging kawangis namin ang aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay pananampalataya. Ito ay aming nihiling sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Kung kayong aking tatanungin is, ano ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang mapanatili ang inyong kalusugan? What are the things that you are doing to keep your physical health? Anyone? Yung mga ginagawa kailangan gawin? Ano po? Active lifestyle. Maging, pwede sabihin, exercise. Ano po? Paano natin sinasabi yung healthy living? Yan. Fasting? Okay. Diet. Actually, it's diet. Diet ho, it's not, the correct term of diet, it's not removing or not feeding yourself. Diet means the correct amount of nutrition or food intake. Ang ibig sabihin, tamang balanse ng pagkain na inyong kinakain or in-intake. Hindi ibig sabihin kapag nagda-diet ka, babawasan mo ang iyong mga kinakain. That's wrong definition po ng diet. Ang diet is pagkain or ang pagkain ng mga tamang nutrisyon para ikaw ay maging malusog. Yun ang ibig sabihin po ng diet. Ano? Pag sinabing nagda-diet ka, hindi ibig sabihin nagbabawas ka lang ng pagkain mo. Sabing nagda-diet ka is kinokorek mo yung mga kinakain mo. Ayun, ibig sabihin ng diet. Ano po? Exercise, diet. Common. These are common, These are common practices. Po? Yeah. Yan. Dapat controlled your yung emotions. Hindi ka galit. Kasi baka ma-high blood. Yung word ng natin. Okay? Yes. Akala ko si si Lyle. Okay? Ano pa? Common These are common. Enough sleep. Okay. That's very Okay. Question. Alam ho natin ang mga bagay na to. Pero, why do we need it? Why, or ang question is, ginagawa ba natin? Ayun lang. Ano ho? Okay? Yun lang. So, this is a kind of topic na gusto kong i-share, ibahagi ngayong bagong taon na to, is most of us is alam natin ang mga bagay na to that is needed. Kailangan natin, but we don't do it. Hindi natin ginagawa. Sabi nga sa ating sermon kanina, actually, it's related to our sermon kanina. I will just make it more lightly ang ating pag-aaral, is we need to do para tayo ay maging healthy, just like our lifestyle. In this time, soul care. So, gusto kong ibahagi ano ang tinatawag na soul care. Soul care is the intentional nurturing of your inner self, your soul, spirit, mind, emotion, through God's Word. And then, prayer, relationship with Jesus, community, focusing on spiritual health, and alignment with God for eternal well-being.
Katulad ng ating kalusugan, bakit kailangan nating mag-exercise? Bakit kailangan nating kumain ng tama? Bakit tayo kailangan matulog ng sapat? Actually, hindi ho matulog, magpahinga ng sapat para maging healthy nga. Bakit anong resulta ng pagiging healthy? Ang goal natin is to have, anong goal ho natin? Di ba, yun yung longer life, healthier life. Yung goal natin ho doon. In this time, ang soul care nga naman is intentional. Ang word is intentional. Just like your health care, it's intentional. Hindi ka magiging healthy kung hindi ka rin mag-exercise. That's intentional. Hindi ka magiging healthy kung hindi ka kakain ng tama at hindi ka matutulog ng sapat. Just like on our soul care, hindi ka magiging healthy of your soul, hindi kayo magiging malusog ang iyong kaluluwa kung hindi mo nire-relate or pinapanatili your spiritual health. And all of your activities align with God. Dahil pag sinasabi mong soul care, we should be Christ-like as shepherd of souls, sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. If you are truly a Christian, or sabihin mananampalataya, kapag bumalik ka na kay Kristo, we should always have a kind of heart na to become Christ-like. Kaya nga ang Christian, ang tawag is following Christ, to become more like Christ. And we always find our heart, meron tayong pangunawa sa mga hindi pa mananampalataya, na hinahanap din natin sila. And having a soul care, ibig sabihin, we should build each other up. Ibig sabihin, sabi ng 1 Thessalonica 5:11, dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa, patibayin ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Okay? Ito ang hamon ngayon ni Pablo sa mga Thessalonica. Is hindi sinabing inyo, ikaw lang. Okay? As a church, as a member of the church, we should always have a heart to build up each other. Okay? Ibig sabihin, palakasin, gabayan, tignan at ang bawat isa kung ano ang kanilang pangangailangan. And soul care is bearing one's another burdens. Ito yung katulad ng announcement kanina is pag meron tayong membro na nangangailangan, willing tayong tulungan sila, lalong-lalo na kung alam mo natin ang kanilang mga pangangailangan. So, sabi ng Galatians, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. It was a command for us. Utos ito sa atin na maging palakasin natin ang bawat isa at dalhin natin ang bawat isa, ang mga pasanin ng bawat isa. But in Reformed theology or biblical soul care, it is the center of Christ's transformation through God's Word and Spirit, emphasizing in communion with God, repentance, prayer, and applying the Scripture to all life. Ibig sabihin, hindi lang yung mga world self-help, aiming to renew mind and foster spiritual maturity to become more Christ-like. Ang hindi ko sabihin ng word na matanda, ang pag-unlad, okay, ang paglago sa kabanalan ay ang tinatawag na maturity. Hindi ibig sabihin na ikaw ay matagal na sa isang church, ay ikaw ay mature. Okay? Grown. Becoming more Christ-like. No.
It means that you are maturing to become more and more like Jesus Christ. It's not your long in a stay in a church. It is how you become much more like Christ during your stay sa church. Yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng pagiging mature ay hindi ang matagal ka na mananampalataya. Hindi ang pagtagal mo sa mananampalataya, pagiging mananampalataya, kundi ang pagiging mas kawangis, kahawig natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ngayon ang sinasabi ni Paul sa mga Roman. Okay? Kailangan nating baguhin ang ating mga kaisipan ng pagbabago ng ating kaisipan upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. We do not conform. Dahil ginagawa nila, ganun din ang ating ginagawa. Dahil mas nakikita natin, uy, baka pwede. Yes, but we should analyze. It should be more becoming Christ-like tayo pag ginagawa natin ng mga yon. Ganun din ang sinasabi pa rin ni Pablo sa mga Colossians. Sabi niya, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, kaamuan at katiyagan. Pagtiisan ninyo. Okay? So dapat hindi ho tayo madaling sumama ang loob sa ating mga kapatiran. Okay? May mga bagay dahil itong kagandahan ng church, hindi katulad ng mga organization, meron silang magkakamukhang characteristic. Like if you're going to have a science club, math club, or mga rotaries, they have something in common. Okay? Mga mahihilig sa math, punta sila sa math club. Sa science naman, they go to the science club. Yung mga mayayaman, they go to the rotaries. But in the church, we have different characteristic and different ages. Yun ang kagandahan sa church. Magkakaiba tayo ng mga hilig, mga pananaw, ngunit pinagbubuklod tayo. Saan? Sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. It's because of grace. Ang ating pag-ibig sa Panginoon, ang ating pagiging mananampalataya sa Kanyang ginawa at hindi sa ating sarili, ang ating pinangungunahan. That's the challenge sa church. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa mga Colossians, pagtiisan nyo ang isa't isa. Sabi niya, naway maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. We always think na si Kristo ay naging mahabagin sa atin. Tingnan ho natin din, dapat maging mahabagin din tayo. Gawin natin pinakamagandang halimbawa ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang binigay ng ating Panginoon na ating pwedeng the great example. Pinakadakilang halimbawa natin. Siya lang mga ating titignan. Kung paano naging mahabagin ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo sa atin, ganun din natin i-extend ang ating pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa ating mga ibang mananampalataya. Manirahang nawang sagana ang salita ni Kristo. We always take the word of the Scripture on how we react. Ibig sabihin, kailangan nating gampanan, gawin kung ano ang mga inuutos o ipinabahagi ng Ebanghelyo sa atin. Dahil merong mga prinsipyo o principle ang soul care. Una, God as the source of rest and life. Ibig sabihin, sabi ng Matthew, alam niya natin to, favorite verse ko rin ho to, Matthew 11:28. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kailangan natin maunawaan, actually, kahit mananampalataya na, always go back to the Scripture na si Jesus ang nagbigay ng tunay na kapahingahan para sa ating kaluluwa at ang ating mga
pinakadakilang pag-aruga ay ang nagmumula sa kanyang pakipagpisan o pakikipag-ugnayan sa kanya. Nakakalungkot ho na karamihan din sa mga mananampalataya kanino naghahanap ng advice. Minsan, sa mga hindi mananampalataya, kaibigan, at ang uso ngayon, social media, ipopost ang kanilang nararamdaman. Okay? So, anong nangyayari? Ang ibibigay nilang advice is according to their experience. Hindi nagiging biblical. Okay? Yun yung importante ho doon. Sinasabi natin, alam ho natin, sinabi ng Bible, okay? We should always lumapit. Si Yesu Cristo na mismo ang nagsabi, lumapit kayo sa akin. Doon ho natin tignan ang ating pag-unlad sa ating kaluluwa. Panatilihing healthy ang ating soul. We always go back to the scripture. I-cast all your burdens to Jesus Christ. Sabi niya, lahat ng ating alalahanin, ay ibigay natin lahat. Bakit? Ang sabi ni Jesus, sapagkat pansinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sabi niya, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatanggap kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Jesus Christ already gave us, binigay na sa atin ang solusyon, but we still seek. Parati pa rin natin hinahanap ang advice sa iba. Okay? We always go back to the scripture. Next, we transform by the word. Sabi nga natin, ang layunin ay hindi lamang ang pagkaayos ng ating mga buhay, kundi ang tunay na pagbabago, ang pagbabago ng ating mga isip sa pamamagitan ng kasulatan. Romans 12:1-2, sabi niya, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong kaisipan o ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa dami na ng information ngayon, napakadali na ngayon kumuha ng information. Okay? Lalo na ngayon ng AI. Gusto kong magluto ng ibibigay na sa inyo yung ingredients at instructions, how you do it. Okay? Pero ang sabi ng Bible, we go back. Huwag tayong magsumang-ayon kung ano ang nasa mundong ito. Baguhin natin ang kaisipan, hindi dahil makakatulong ang technology at ang ano ngayon, pero we go back to the scripture. Kaya nga ibinigay sa atin ang scripture para ito ang ating maging basihan. Dahil alam na ng scripture anong mangyayari sa hinaharap. We still go back. Sabi niya, palitan natin ang ating kaisipan. Huwag tayong makisang-ayon sa sanlibutan. Okay? Huwag tayong makisang-ayon. Yun yung pinaka-root natin. And then, ang soul care, it's always Christ-centered. Iniignay at itinutuwid ang pag-aaruga sa pananaw ng tao patungo kay Kristo. Ang ibig sabihin nun, mga mananampalataya is kailangan po nating tignan ang mga nangangailangan ng kaligtasan. Hindi we focus lang sa ating sarili. Okay? We focus on our sarili. We always check if Jesus Christ is becoming much more patient sa inyo nung kayo ay hindi pa mananampalataya. Hindi ba dapat ganun din ang ating pangunawa sa mga hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Jesus? We always have the heart of just like our Lord Jesus Christ na may pangunawa sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Tinitignan sila bilang nila lang din
ng Diyos at larawan ng Diyos na dapat nating alagaan or i-reach out. I-reach out natin sila. Kailangan natin silang pabanalin sa kanyang ginawa, hindi sa ginawa natin. Sabi nga is, we always be more focused on Christ have done to us. Kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, na tinubos ang mga mananampalataya sa kanyang ginawa at hindi sa ating mga mabubuting gawa, ganun din tayo mag-reach out sa mga ibang kaluluwa. Actually, hindi na kailangan kapang lumabas pa ng iyong bahay. Nandyan ho ang ating mga anak. Nandyan ang ating mga kasama sa bahay. Nandyan ang ating mga kamag-anak. Sila ang nilalapit ng ating Panginoong Diyos sa atin upang alagaan ang kanilang kaluluwa. Sabi ng Acts 26:18, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila, yung mga nilalapit sa atin, ng kapatawaran ng mga kasalanan at isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin, ang sinasabi ho doon, sa ating Panginoong Jesus. At ang soul care, ang apat, ito. It is also a communal responsibility. Dito ho tayo magbibigay pansin. Dito kinuha ang ating teksto. Okay? Dapat nating isa puso rin ang iglesia ay itinatawag na pasanin ang pasanin ng isa't isa at palakasin ang loob ng mga mananampalataya. Sinasabi ng ating text, 1 Thessalonians 5:14-18, just I will read verse 15, sabi niya, tiyakin ninyo ang sino man ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa sa lahat. Maggalak kayong lagi, sabi niya. Manalangin kayong walang patid. Ito rin ang sinasabi ng Hebrews 10:24-25. Ating isalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. At huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyong nakikita ang papalapit na naang araw. Ito ang sinasabi ni Paul sa mga ito ang sinasabi ng Hebrews, manunulat ng Hebrews. We don't only focus on ourselves. Huwag ho tayong mag-focus lang, lalo na kung ikaw ay mananampalataya, sa ating sarili. Kung hindi, makisalamuha ho tayo sa mga ibang mananampalataya, lalong-lalo na kung sila ay merong pinagdaraanan. Kaya nagiging mabigat minsan ang lakad ng isang mananampalataya is dahil alam niya mag-isa lamang siya. Ayun ang nakakalungkot. It's between me and the Lord. May katotohanan ho yun, pero dapat sinasabi rin ng Hebrews at ng first ni Pablo sa mga Thessalonians is magpalakasan kayo. Kayo ang sinasabi niya. Bilang isang mananampalataya is kailangan natin pasanin ang burden ng bawat isa. Pansinin ho natin, alam ho natin lahat ito. It is common na kapag mas marami ang pumapasan sa isang pasanin o isang mabigat na bagay, mas gumagaan ito dahil alam niya na may karamay siya, na may kasama siya, may kapatid siya, may ibang mananampalataya siya na kasama bilang isang kasapi sa isang iglesia, hindi lamang ipinag-uutos, kundi dahil nakikita ang sincerity ng mga membro
ng church. Okay? So hindi lamang ito responsibilidad ng pastor. It is the responsibility of all members. Hindi tinawag ang pastor ang magpasan sa atin ng ating mga pasanin. It's the member of the church. Ang mga kasama sa church, kung kaya natin mag-minister sa labas, mas kailangan natin tugunan ang pangangailangan ng ating mga kapatiran. Yun ang sinasabi ng soul care. It is the communal responsibility of the church to take care of the soul of each member. Hindi lamang ang kanilang pangangailangan spiritual, kundi rin ang kanilang pangangailangan physical. Kaya nga, nagkaroon na ho tayo ng members, Mercy Ministry, para sa ating mga membro. Tignan, matulungan ang ating mga members. At kasama sa soul care, ang repentance and forgiveness. Dahil sabi ng Titus 3 to 5, ano ko na lamang ho, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mga gawa at sa ating ginawa sa katuwiran, kung hindi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas muli ng kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay. Ito ang sabi ni Pablo kay Titus. Is hindi lamang dapat natin tignan na niligtas ka dahil sa iyong mga mabubuting gawa. Kung naging mahabagin ka, naging mahabag ang Diyos sa iyo, dapat maging mahabagin ka rin sa mga taong nilalapit sa iyo. At dapat mong makita ang iyong sarili. Tignan. Kasi hindi ka maaring maging, kasi lahat na ho tayo hanggang dito namumuhay is kinakailangan natin makita ang ating mga kasalanan. At ang pagpapahayag nito, ang pagtanggap nito ng kapatawaran ni Jesucristo ang nagdudulot sa atin ng mas malalim na kapahingahan at kapayapaan. Hindi ho ba ho natin kapag ang isang kasalanan ay ating meditate na, nakita ho na natin, at ito ay ating tagumpayan na, hindi ba mas magiging mas maluwag ang ating kalooban? Dahil ibinigay na natin ito at tinanggap na natin ang kapatawaran sa pamamagitan ng katwiran ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong, paano natin i-apply? Paano natin gagawin ang soul care? How do we practice soul care? Just like our health care, there are also practical. Prayer and listening. Ibig sabihin, ang regular at masusing pakikipag-usap sa Diyos ay at sa pakikinig ng kanyang mga tinig sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Psalms 119. Ang regular na paggawa ng ating mga means of grace. Sabi nga kanina, gusto natin maging malusog ang pangangatawan. Alam natin ang mga kailangan gawin. Ngunit ang tanong, nagagawa ba natin? Ganun din, gusto natin maging malusog ang ating espiritual. Ngunit ginagawa ba natin ang ating papananalangin at pagbabasa ng Biblia? Worship. Okay? Your personal and family worship. Hindi yung tuwing kumakanta lang tayo, mga ibang mananampalataya, ang alam nila ng worship ay yung pagsamba tuwing una. Hindi ho yun ang pag-worship lamang. Ang pag-worship is yung pagpapaalala kung sino ang Diyos sa atin at kung ano ang kanyang ginawa upang makamtan natin ang tamang pananaw
at kapayapaan. Upang makita natin ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung ikaw ay hindi pa mananampalataya at ngayon na ikaw ay mananampalataya na, ano yung mga biyaya at pagpapala na iyong nakamtan. That's worshiping. Inaalala natin lahat ang mga bagay na to. Hindi natin nakakalimutan ang ginawa ng ating Panginoong Diyos nung ikaw ay isang makasalanan at ngayon ay tinubos na dahil sa iyong pananampalataya, is kailangan mong alalahanin ang mga biyayang ito. Meditation, self-reflection, and confession. Dapat bukas na ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ganon ka-importante ang meditation. Always tinitignan natin, nire-reflect natin ang ating sarili, anong ating mga ginagawa. Dahil tayo ay nabubuhay pa rin sa isang makasalanang mundo. Kahit na ikaw ay mananampalataya na. Kahit ikaw ay mananampalataya na, hindi ibig sabihin, ikaw ay hindi na nagkakasala. Patuloy na lumilitaw ang iyong mga kasalanan araw-araw. At kailangan mo itong alalahanin, makita sa pamamagitan ng meditation at self-reflection. Dito pumapasok ngayon ang tinatawag na progressive sanctification, na kung saan mortifying your sin and also cultivating the means of grace. Anong ibig sabihin? Mortifying. Tignan mo ang mga kasalanan pa na nagagawa mo. Patayin ang mga kasalanan na to. Alisin. Patayin at alisin. At hindi natatapos doon. Kailangan mong linangin, cultivate the means of grace. Ang ibig sabihin, ang pag-alis ng kasalanan ay dapat mong palitan ng mga espiritual na disiplina. Hindi lamang ang pagtanggal, ang sinasabi ng sanctification or progressive sanctification, hindi lamang ang pagtanggal ng iyong kasalanan. Nakaakibat dito ay ang paglinang ng mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. At lastly, second to the last is biblical counseling. Okay? Ginagamit ang kautusan bilang pangunahing kagamitan patungo sa suliranin ng puso, hindi by experience. That's the difference between normal counseling and biblical counseling. Dapat ang ating pagbibigay ng payo ay nakabase sa salita ng ating Panginoon. At ito ay mapapatunayan sa iyong buhay. So hindi ka lamang magbibigay ng advice. Okay? Kung hindi dapat, it's always be scripture. And then, shepherding, ito ang tungkulin ng ating pastor, elders. Okay? Sinabi ko, elders, hindi yung matatanda, hindi nakakatanda. Okay? Hindi ibig sabihin nga, ang sabi ko nga kanina, ay mga matagal na sa iglesia ay mature. Okay? Ang sinasabi ko dito na elders, actually elders and pastors are the same, but ang mga nakakatanda sa kanilang pananaw, ang matured Christians. So dapat, sabi ni Pablo kanina, lumapit tayo sa kanila. Magpalakasan tayo at magbigay tayo ng advice para sa kanila. Ang application ng soul care is, of course, we always care for the soul of others. So, ibig sabihin, mahalaga ang pakikipag-usap, pag-aaral, pagtuturo, at pagsusulat upang tulungan ang iba sa kanilang espiritual na pakikibaka. Hindi ka makakapagbigay ng advice kung ikaw mismo ay hindi mo ginagampanan ang mga tungkulin ito. Just like hindi ka magbibigay ng advice sa isang healthcare kung ikaw mismo ay hindi malusog. Tama? Kailangan
nakikitaan na ikaw mismo ay malusog bago ka magbigay ng advice sa isang malnourished na tao. Ganun din, sa soul care, hindi ka maaaring magbigay ng advice kung ikaw mismo ay hindi ginagampanan ang mga spiritual discipline na to. And of course, dapat na natin kalimutan, word-centered ministry. Kailangan natin pag-aralan ang salita para sa Diyos upang palakasin. Take note, ang iglesia ang sinasabi ho dito. Hindi individual. The whole church ang sinasabi. Ang lahat ng member ng church ang kailangan palakasin. Nakakalungkot na, well, may mga bago ho tayong members, okay? But hindi ibig sabihin na papabayaan natin siya. Okay? Kaya nga nandito ho ang iglesia ngayon para tulungan siya sa kanyang pangangailangan, hindi lamang sa kanyang pangangailangan physical, but lalong-lalo na sa kanyang spiritual na pangangailangan. Hindi natin siya pababayaan, oh, naging membro ka na lang. Naging membro ka na. Hindi ganun ang soul care. Okay? We reach out to each and every one of us. We reach out. Ang kanilang pangangailangan. Lalong-lalo na, ito ang pagkakataon ngayon, may bago tayong member ng church. Ano ang kanyang mga pangangailangan spiritual? Okay? Yun ang dapat natin tugunan bilang member ng church. At ang practicality is, sabi ko nga, ang regular na pananalangin, ito rin ang ating bilin ng ating pastor sa atin. We should have, alam po natin, that's the point. Yun ang masaklap at yun ang masakit. Alam po natin ang ating mga kailangan gawin. Ngunit kung ito ay pansariling kalakasan lamang, hindi ho natin magagampanan ang mga to. Kaya kailangan ho natin ang paggabay ng Espiritu, banal na Espiritu sa ating buhay upang magampanan natin ang pananalangin, ang ating meditation and reflection, personal and family worship. Okay? Ang kagandahan ng family worship, yun yung time ng pagtutuwid sa ating mga anak. Pagtuturo sa ating mga anak. Hindi yung kung kailan sila lang nagkamali, doon natin sila tuturuan. Huli na. Para maiwasan, gawin ang mga bagay na to, we should have family worship. Yun ang ibig sabihin doon. Ang pagtutuwid ngayon is nasa family worship. Hindi yung kapag sila ay nagkasala na, doon ka magbabasa ng Bible. Minsan hindi na nagiging effective. But mas magiging effective yun. Anak, ano yung napag-aralan natin last time? Di ba? Magiging ano na lang siya? Review. Pagbabalik. Mukhang nakakalimutan mo ang sinabi ni Jesus. Mukhang nakakalimutan mo ang sinabi ng Bible. Paalala na lamang sila. Hindi sila pagtuturo. Okay? Ang pagpaparangal sa Diyos at ang pag-aalaga sa sarili at sa ating kapwa. Bakit ko tinuturo ho ngayon to? Kasi there's a crisis with our soul care. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa malalim na kaguluhan sa damdamin, isipan at espiritual na hamon sa paghahanap ng sapat na tulong. Ang isang pangangailangan, tinutugunan ng Biblia sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangunawa, kailangan natin maunawaan ang presensya ng Diyos na kanyang pagbibigay ng kapayapaan, we only able to receive the peace na hinahanap po natin sa ating Panginoong Diyos at ang kahalagahan ng suporta ng iglesia. Sabi ko nga ho, hindi kakayanin ng ating pastor. Sa dami ho ba naman ho natin, kulang ang 24/7 kung tayo lahat ay tutugunan niya. Iisa-isahin ho tayo. Kaya ang panawagan ng soul care ho, sinasabi, ang member ng church ang mag-alaga sa pangangailangan espiritual ng bawat
Isa. Dahil binibigyan pansin ng Biblia, alam ng Biblia, ang mga bagay na pagdurusa sa mundong ito, kahirapan ng buhay. Ngunit kung tayo ay kasama, alam ng mga member na may kasama sila na nangangalaga sa kanila, mas gumagaan. Hindi lamang ang pag-asa na sinasabi ng Biblia sa ating kaligtasan, kundi ito ay kanilang mararamdaman dahil sa mga kapatiran ng iglesia na binabahagi ang tunay na pag-ibig kung gaano tayo inibig ng ating Panginoong Diyos. So kasama dito ang pagtitiwala sa presensya ng Diyos. Okay? Ang soul care is kasama. Minsan, hindi na tayo nagtitiwala na alam natin na sa ating Panginoong Diyos lamang natin matatagpuan ang kapayapaan, pananalangin at pagtitiwala. Okay? We pray. Ang problema ho, madalas, lalong-lalo na ang tao, karamihan ho, hindi ko sinasabi nga, karamihan, tayo ho ay mainipin. Kapag nanalangin ka, parang bukas, okay na. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon. Minsan, hinahayaan ng Panginoon ang mga pagkakataon sa ating mga buhay upang makita natin ang tunay na layunin ng Diyos sa atin. These circumstances, ang mga bagay na to, ang siyang nagpapalakas sa isang mananampalataya. Of course, kailangan ng suporta ng iglesia. Suporta ng iglesia. Sabi ko nga ho, hindi kakayanin ng ating pastor kung tayong lahat ay kanyang papastulan. That's the support of the church members. Ang pag-asa sa layunin ng Diyos at ang huli, ang ating espiritual na paglago. Ibig sabihin, hindi lamang ang Holy Spirit ang siyang mag-uudyok sa iyo, nagampanan mo ang iyong spiritual discipline. Kung hindi, may kasama ka. Okay? May kasama ka sa church na magsasabi, kahit message lang, minsan, napakasarap maka-receive ng message. Kamusta ka, brother? Ano ang pwede kong ipanalangin sa iyo? Wow! There's a person in a church praying for you. O, kamustahin ang ating pastor. Pastor, kamusta na? Ano ang maaari nating, ano ang pwede naming itulong sa iyo? Okay? Ano ang pwede naming ipanalangin sa inyo? Hindi ho ba napakaganda sa isang iglesia na ang bawat membro, hindi lamang ang kanilang pangsariling pag-unlad ang inaalala nila, kundi inaalala rin ang mga ibang kapatiran na akayin na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya nga kung kayo po ay hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, wala pa ho kayong kapayapaan. Lahat ng pighati ay nasa iyo dahil ang puot ng Diyos ay mararanasan ninyo. Ikaw ay papunta sa impyerno. Ito ang epekto ng kasalanan. Ngunit, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay ang binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus, tubusin ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya. Kaya nga ho, sinasabi ng Ebanghelyo, magsisi ka at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan. At makita ngayon kung ikaw ay niligtas sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, sa tiyak na kapahamakan, hindi ho ba sapat na kadahilanan ho ito ngayon upang ibigay mo ang pag-ibig mo sa mga ibang mananampalataya sa paglago ng iyong spiritual na pangangailangan. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa iyong mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Nawa itong mga salitang ito, ang mga bagay na ito, ay maging katitisuran sa amin buong buhay upang makita namin, Panginoon,
kung saan pa namin ang kailangan namin paunlarin. Sa tulong po ng iyong biyaya at ang gabay ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay kami na ayon sa iyong kagustuhan at kawangis ng aming Panginoong Heso Kristo para sa aming pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.